Alright. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ay, nandito po tayo ngayon sa Ross Boulevard at ito po ay sa kautusan, parte pa rin ng kautusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maghanda doon sa pagdating po ng Bagyong Opong. Tayo po ay nag-preposition ng mga gamit. At ito pong nasa likuran natin ngayon na ipinakita namin sa inyo ni Yorme ay isa po sa mga innovations na gagamitin ng MMDA pang laban sa baha. Ito po ay isang mobile pump na may capacity ng 1 cubic meter per second. Ang isa pong ganito ay kayang magpuno ng isa't kalahating Olympic-sized swimming pool sa loob ng isang oras. So, napakalaki po ng maiitulong nito. Ang ating po mga pumping stations, between 9 to 12 cubic meter lang per second ang napapump out na tubig, yung regular size natin. Imagine mo kung may 10 kang ganito, para kang may isang pumping station. So, na pwede natin ikalat na kung saan kailangan, i-deploy, at makatulong especially sa mabilis na paghupa ng tubig baha, or preemptively, pwede na tulad ng ginagawa natin ngayon, mamaya i-explain nyo na yung tubig po na nasa ating mga canals ay mapump out na. At yan po ay importante, lalong-lalo na po dito sa Ross Boulevard, dahil pag high tide po, kung aasahan po natin yung natural flow lang ng tubig, mabagal po yan dahil mapupush back ng tubig sa Manila Bay, yun pong tubig na manggagaling sa karsada. So, Yorme? Well, una ay nagpapasalamat kami sa Metro Manila Development Authority, kay Chairman Artes at 10 na mga kasamahan natin sa MMDA, sapagkat itong uri ng innovation or innovative approach, pragmatic and practical, no? May suffice the level of water sa panahon ng bagyo. While we're waiting for others to fix the flood control problem, but at the very least, katulad namin, LGU, mararamdaman kagad ng tao yung maibsan, yung baha. At kung sakasakali man, ma-preempt sapagkat ma-pre-up yung aming mga drainage system sa inland. Maaga pa na para mas maraming space to accommodate rainwater or water coming from the eastern board going to the west, which kami naman ang sasalok talaga. Kaya natutuwa ko na yan, maipakita sa inyo na ang inyong national government through MMDA and your local government working hand in hand to really confront the problems. It may look as if parang ipinipeace bill natin, no? Pero sa totoo, kung magkukwenta tayo ng bilyon-bilyon sa pumping station, ito 12 to 15 million lang. Ang daling, I think logic will dictate among right minds, no? Nakita nyo yung tubig, nasa kanal, binomba, padagat. So, ang epekto ay talagang ang tubig madaling pababa kung ito man ay umakyat sa kalsada. So, we're very happy and grateful on behalf of the people of Manila. We would like to thank the President and MMDA for that matter on really helping us to address our flooding problem in the city. Now, mawawala na ba yung baha? Maring hindi, no? Pero meron bang magagawa? Ito po yun. Una, yung aming declogging operation, 3 gobyerno na yan. Lokal, City of Manila, DPWH, MMDA. Now, with these machineries that are going to be made available by MMDA, na movable. Ibig sabihin, ngayon, nasa malaking kalsada tayo, but this can be operated in a challenging community. Pagkalibawa, may baha sa isang lugar, madaling matutugunan.
Kaya taos puso ang aming pasasalamat on behalf of the people of Manila. Now, so far the weather is good, but still we are on high alert. Tinaantabayan na natin na nalulungkot tayo sa ibang mga kababayan natin sa probinsya na binabayo ng bagyo. Kaya sa mga kababayan nating nanonood, manatili muna kayo mga bata sa loob ng bahay, be with your parents, and stay safe and prepare for the worst. No? If the worst will not come, salamat sa Diyos. But for now, we're very happy with these machineries. I hope, katulad na rin na nasabi ni Chairman Artes kanina, bibili pa siya ng marami. So that it will not only be happening in Manila, also in the neighboring cities in Metro Manila. So, we're very happy with this machinery. Thank you, Chairman. Thank you kay President. Thank you sa inyong lahat. Actually, meron na po tayong 6 na ganito, pero maliliit. 0.25 lang per cubic meter per second. So, ito 1 cubic meter. So, times 4 yung pong capacity nito. At yung size halos pareho lang ang laki. So, with that, we're hoping na ma-address natin lalo yung mga localized na flooding. Yung 6 po, among others, nakadeploy ngayon sa Sukat, sa may Parañaque, at sa Mantrade. Alam naman po natin, mabilis bumaha dyan. So, pinreposition na natin. And sabi nga po ni Yorme, soon we'll have more of these mobile pumping stations or mobile pumps para po ma-deploy natin at preposition din sa iba't ibang lugar pagdating ng araw. Ito po, immediately mararamdaman natin yung epekto ng ganitong teknolohiya sa paglaban sa baha. Dahil with this, masisiguro namin na tama si Mayor, kung hindi man mawala yung baha, ay ma-ensure namin na mawala as soon as possible at magamit po yung karsada at mabawasan din yung perwisyo sa ating mga mamamayan. Sir, hindi na ba kailangan isa-ilalim pa sa treatment yung mga tubig na pinapump natin ngayon? Well, sa ngayon, pag ganito pong may weather disturbance, hindi naman po kailangan kasi diluted naman if ever yung tubig na yung dumi. Pero pag nawala po naman yung weather disturbance, padadaanin po natin yan sa STP po ulit para ma-treat bago ma-release sa dagat. Pero pag ganito po, hindi pa naman kailangan dahil maulan at yung tubig naman po ay konti lang yung mga bakterya na kasama. Sa mga I hate to put you on the spot, pero na-mention kanina, 12 to 15 million pesos ang isang unit na 1 cubic meter ang kakayanin. Tama po. With the savings or with the budget na tinapya sa DPWH, is it something that you can possibly, pwede ba natin malambing na matagdagan para matagdagan yung allocation at ma-double or at least ma-increase natin yung number of units na po pwede nating bilhin? Well, we'll present it po sa DBM at sa Congress, sa Senate, na posible po na yung pong nabawas sa budget ng DPWH ay mabahaginan po tayo para po mas ma-increase yung capacity natin tulad po ng pagbili ng ganito pong modern equipment para po makatulong sa aming ahensya at sa LGU sa paglaban po sa baha. Since when pa po tayo nagkaroon ng ganitong units? This year, naka-procure tayo niyan yung 6 ng March. Ito po, ngayon lang po. In fact, first time po namin pinatakbo itong... First time po namin pinatakbo ito dito sa Manila. Kasi hindi mo na po tayo bumili ng marami dahil gusto mo na po natin makita yung efficiency para po hindi maksaya yung pera po ng mamamayan. Saan siya gawa, sir? US? China rin po siya. Pero rest assured na first class ko yung ating binili. At makikita nyo naman po, apakatahimik, pero apakalakas po ng labas ng tubig. Which is doon nyo po makikita yung efficiency po nitong makina po. Sir, ilan ang target na unit na mapunta sa Metro Manila? Mas marami, mas maganda. Depende po sa budget. Nasabi nga po ng inyong kasamahan na magre-request po kami ng additional budget para mas makabili pa po kami ng mas marami. Dahil tingin po namin ay very efficient po ito. Update po ba tayo dun sa dalawang pumping stations na non-operational? Non-operational pa rin. Anong cost, sir? Bakit non-operational? Hindi nga, kasi nga yung Sunugapo,
paulit-ulit na kinukumpuni at paulit-ulit na ibinibigay sa MMDA. But if I'm MMDA like Chairman Artes here, why would I receive something that is not functioning? So, to cut the long story short, gumawa tayo ng hindi tumatakbo. Now, having said that, the other day, Secretary Vince Dizon and ICI member Mayor Magalong have already visited and created a plan to put an end to it. No? Ang plano, mag-third party assessment, then anong tamang suwestyon, kung kinakailangan bang 200 million ulit, then so be it. Pero ang premise, katulad ng bilin ni Presidente, kailangan tumakbo, kailangan gumana. Now, that is remain to be seen kung magkano kakailanganin. But at the end of the day, today, nagkakasama-sama tayo rito ngayon, ano? MMDA, lokal, and we're trying to show everyone that efforts are being made to augment yung problema natin, augment yung resources natin to really address the situation. And I will let the proper agencies to come up with the result of their investigation. ICI, the Senate, and kung sino man. Ngayon, ang focus lang natin, kasama si Chairman Artes, way forward. While they're doing their job, we must do our job. And we must work hand in hand. And we are very grateful. Mind you, talagang taos puso ang pasasalamat namin. Kasi ang baha, may danger to property and lives yan. So, more than anything else, yung problema kinakarap ngayon dapat tinutugunan. Yung problema, kung bakit tayo nakarating sa ganitong sitwasyon, let those agencies do their job. Chair, for the record, magkano yung isang unit? Concept pa lang po ito eh. So, depende po kasi sa mga accessories. Pinakikita ko nga po kay Yorme, pwede po kasing pahabain yung tubo kung malayo yung pagdadampan. Pwede pong isa lang na malaki, pwedeng 5, pwedeng 6. So, depende po sa accessories, pati yung kung may generator set na kasama, kung diesel operated siya. So, ano naman po, the costing, yung kung saan tayo makakatipid at mas maraming mabibili. And rest assured na poproteksyonan po natin yung pera po ng pamahalaan at ng mamamayan sa pagbili po ng mga gamit na ganito. Sir, for Manila, ilan yung dinedeploy natin na Sa ngayon po, isa po yung nandito, yun nga po, yung proof of concept natin. Pero yung 6 po natin na existing ay nakadeploy na po. Ang natatandaan ko, isa sa Mantrade at isa po sa Sukat sa Parañaque. Meron na po tayo nakadeploy. So, thank you. Salamat. Ingat kayo. At least hindi kayo nakabota ngayon.